Ang mga ninong at ninang ang siyang tumatayong pangalawang mga magulang sa ating mga anak. Ngunit ang ibang mga tao ngayon ay kahit hindi nila kakilala ay kinukuha nila itong ninong at ninang basta ito ay may pera. Ikaw, naranasan mo na bang hingan ka ng iyong kumare ng regalo sa iyong inaanak? Pinipilit nilang ibigay mo ito sa kanila kahit hindi naman ito para sa bata. Kung ganon ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nagtataka talaga ang dalagang si Maria kung bakit siya kinuhang ninang nang hindi naman niya masyadong kakilala. Maria, ninang ka sa aking anak ha? Sa susunod na buwan, gaganapin ang binyagan. Masayang sabi ni Elizabeth. Sige, maraming salamat sa pag-iimbita. Sagot ng babae. Mataas kasi ang tingin ng mga tao kay Maria dahil nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi naman siya malaki kung kumita ng pera. Lumipas ang isang buwan ay ito na ang araw ng binyag ng anak ni Elizabeth. Ngunit hindi man lamang nito pinaalalahanan si Maria. Nalaman na lamang ito ng babae nang makita ang kanyang kapitbahay na ninang rin ng bata. Kalilipat lang kasi ni Maria sa kanilang lugar kaya hindi pa niya masyado kakilala ang mga tao roon. Di ba ikaw si Maria? At ninang ka rin ng anak ni Elizabeth? Hindi ka ba dadalo sa binyagan? Tanong ni Camille. Ano? Ngayon pala ang binyagan? Hindi ko naman alam na ngayon na pala ito gaganapin. Sige, susunod na lamang ako. Sagot ni Maria. Nang dahil doon ay nagmamadali itong nag-ayos ng kanyang sarili. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating na ito sa simbahan. Ngunit nagtataka talaga siya nang hindi siya pansinin ni Elizabeth. At para bang nagtatampo ito sa kanya. Pasensya na, late ako. Hindi ko kasi alam na ngayon pala ang binyagan. Paumanhin ni Maria. Ayaw mo lang ata na maging ninang ka sa anak ko dahil mahirap lang kami. Seryosong sagot ni Elizabeth. Nako, nagkakamali ka. Hindi ko lang talaga alam na ngayon pala ang binyagan. Nakayokong sabi ni Maria. Kahit si Elizabeth na ang may kasalanan ay parang si Maria pa ang nagkaroon ng pagkukulang. Sa totoo lang ay hindi naman kilala ni Maria ang kanyang mga kasama, kaya pakiramdam niya sa kanyang sarili ay walang pumapansin sa kanya. Lumipas ang ilang oras ay pumunta na sila sa bahay ni na Elizabeth dahil doon gaganapin ang handaan. Nakita ni Maria ang kanyang bagong kumare na palaging nakatingin sa kanya. Naisip ng dalaga na baka hinihintay nito ang ibibigay niyang pera. Nagkusa na lamang lumapit si Maria at ibinigay ang 300 piso. Ito nga pala ang bigay ko sa anak mo. Masaya ako at kinuha mo akong ninang. Nakangiting sabi ni Maria. Napangiti naman si Elizabeth nang mahawakan nito ang bigay na pera ng kanyang kumare. Maraming salamat Maria. Sa wakas, makakabawi ako sa mga ginastos ko dito sa handaan. Nakangiting sagot ni Elizabeth. Sa oras na ito ay agad na nagulat ang dalaga. Tama nga ang kanyang hinala na kaya pala kanina pa nakatingin sa kanya ang babae ay hinihintay nito ang ibibigay niyang pera. Lumipas sa maghapon ay nagkaroon ng kaunting inuman. Pinipilit siya ng mga kalalakihan na uminom man lamang ng kahit kaunti. Ngunit hindi talaga umiinom si Maria ng alak. Pasensya na pero hindi ako umiinom. May trabaho pa kasi ako bukas kaya maya-maya lamang ay uuwi na rin ako. Paumanhin ng babae. Bigla namang sumingit si Elizabeth nang marinig nito ang usapan. Ano ka ba naman Maria? Nagkakasiyahan pa dito? Uuwi ka naman agad. Sige, kung gusto mo umuwi, magbigay ka na lang ng pera para maipagpatuloy namin ang inuman. Nakangiting sabi ni Elizabeth. Nang dahil doon ay walang nagawa ang dalaga, kundi ang magbigay ng pera para sa pambili ng karagdagang alak. Marami pa kasing trabahong kailangang tapusin si Maria at talagang kailangan niyang umuwi. Sige, ito ang 200 piso. Pasensya na dahil marami pa talaga akong gagawin. Maraming salamat Elizabeth. Sa susunod na lang. Nakangiting sabi ng dalaga. Bigla namang nagsigawan ang mga tao doon na masayang masaya nang magbigay siya ng pera. Pagkatapos noon ay naglakad na si Maria papalabas ng pintuan at hindi na ito lumingon pa. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa bago niyang kumare dahil hindi niya talaga nagustuhan ang ipinapakita nitong pag-uugali. Ano ba yan? Ninang ba talaga ako sa anak niya?
o taga-ambag lang sa pulutan nila? Ang akala ata ni Elizabeth ay malaki ako kung kumita ng pera. Naguguluhang sabi ng babae sa kanyang sarili. Para bang hindi siya komportable sa tuwing nakikita niya ang kanyang kumare. Palagi itong nakahingi ng 20 pesos at ibibili lang daw nito ng tinapay ang kanyang anak. Pero sa tuwing naglalakad si Maria papasok sa kanyang trabaho, ay palagi nitong nakikita si Elizabeth na nakatambay o kung minsan naman ay nagsusugal ito. Alam naman ni Maria na walang kasalanan ng bata, ngunit kung minsan ay umiiwas na siya na makita pa ang mga ito. Isang araw ay nakita siya ni Elizabeth sa daan dahil pauwi na siya galing sa trabaho. Mare, pwede bang makautang sa'yo? Naubusan kasi ng gatas ang inaanak mo. Matitiis mo ba siyang makita na nagugutom? Nagmamakaawang sabi ni Elizabeth. Ganun ba? Magkano naman ang balak mong utangin? Tanong ni Maria. Kung meron ka diyang 3,000 piso, ay baka makahiram ako. Marami pa kasi akong kailangang bilhin at ipapacheck up ko pa ang aking anak. Pangako, makakabayad ako sa iyo sa 1 linggo, sabi ni Elizabeth habang hawak ang kanyang mga kamay. Pasensya na talaga, 2,000 lang ang kaya kong ipautang sa iyo. Mawawalan kasi ako ng ekstrang pera. Pero sana ay makabayad ka sa 1 linggo dahil may kailangan din akong mga bayaran, sagot ni Maria. Oo na, sige na. Okay na yan. Nagmamadali talaga ako dahil gutom na ang aking anak, seryosong sabi ni Elizabeth. Pagkabigay ni Maria ng pera sa kanyang kumare, ay agad na lamang itong umalis nang wala man lang paalam. Sa haba ng paglalakad ni Maria ay nakauwi na siya sa kanyang inuupahang bahay. Lumipas ang ilang oras ay nakaramdam ng gutom ang dalaga, kaya lumabas ito para bumili sa tindahan. Gulat na lamang ito nang makita niya si Elizabeth na muling nagsusugal kasama ang mga kaibigan nito. Alam niya sa kanyang sarili na nakita siya ni Elizabeth at sa muling paglingon niya ay biglang nawala ang babae. Ang akala naman niya ay hindi ko siya nakita. Ipang susugal lang pala ang hiniram na pera. Nakuha pang gamitin ng kanyang anak para sa masama niyang mga ginagawa, inis na sabi ni Maria. Hindi na lamang ito pinansin ng babae na para bang wala siyang alam sa mga nangyayari. Lumipas ang 1 linggo ay pinuntahan ni Maria ang kanyang kumare dahil kailangan na nito ng pera. Nandyan ba si Elizabeth? Kailangan ko na kasi ng pera, sabi ni Maria. Naku, wala siya rito. Baka sa 1 linggo pa siya umuwi, sagot ng kanyang kumpare. Pero alam naman ni Maria na nagtatago lamang ito sa loob ng bahay. Nakita niya kasi ito kaninang umaga na nagkakape at nakikipagtsismisan sa ibang mga babae. Walang nagawa si Maria kundi ang umuwi sa kanilang bahay. Naputulan siya ng kuryente nang dahil sa kanyang kumare. Lumipas ang 1 linggo ay muli niyang nakita si Elizabeth kaya kinausap niya ito. Mare, baka naman pwedeng makuha ko na ang pera. Kailangan ko na talaga kaya pasensya ka na, sabi ni Maria. Pasensya ka na din dahil kauuwi ko lamang. Baka pwedeng sa susunod na linggo na lamang, sagot ni Elizabeth. Bahagyang ngumiti si Maria at nilalikuran na lamang nito ang babae. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ay hindi na ito nakabayad pa. Araw na ng Kapaskuhan, pero alam ni Maria na hindi para makahingi ng pamasko si Elizabeth sa kanya dahil may utang pa ito na hindi nababayaran. Ngunit takang-taka naman ang babae nang makita nito si Elizabeth sa harapan ng kanilang bahay. Ninang Maria, mamamasko daw ang aking anak, nakangiting sabi ni Elizabeth. Wala pang 1 taon ng bata, kaya napilitan pa rin dumukot si Maria ng 20 pesos sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito sa kamay ni Elizabeth at humingi ng pasensya. Ano ba yan? Ang kuripot naman ng ninang mo anak, seryosong sabi ng babae sabay alis sa kanyang harapan. Talagang inis na inis si Maria at hindi na niya matiis ang pag-uugali ng babaeng ito. Lumipas ang mga oras ay lumabas ng bahay si Maria. Paskong Pasko, ngunit nakita nito na nagsusugal na naman si Elizabeth. Nang dahil doon ay isinumbong ito ni Maria sa mga pulis at sinabi niya na araw-araw may nagsusugal sa kanilang lugar. Lumipas lamang ang 2 araw ay nakita ng mga pulis na tama nga ang kanyang mga sinabi at dinampot nito si Elizabeth kasama ang mga kaibigan nito. Sir,
Ngayon lang naman po ako nagsugal. Baka naman po pwedeng pagbigyan niyo ako. Palusot ni Elizabeth. Ngunit dinampot pa rin ito ng mga pulis at dinala sa presinto. Walang kakayanang makapagpiyansa ang pamilya ng babae dahil inuubos lang nito ang pera sa mga walang kwentang bagay. Simula noon ay natahimik na ang buhay ni Maria. Sa isang linggo na pagkakakulong ni Elizabeth ay nakapagbayad din ng piyansa ang asawa nito. Sa oras na ito ay natigil na ang pagsusugal sa kanilang lugar at naging aral ito kay Elizabeth. Kahit na ang ibang mga kumare ni Elizabeth ay ayaw na sa kanya nang dahil sa marami na itong utang na hindi nababayaran. Naging aral din ito sa babae na ang ninong at ninang ay hindi utangan dahil ito ang pangalawang magulang ng kanyang anak. Unti-unti itong nagbago at nag-ipon ng pera para makapagbayad sa mga utang. Simula noon ay nagbago ang buhay ni Elizabeth at hindi na siya naging mukhang pera. Habang lumalaki ang kanyang anak ay ipinapakilala niya ang mga ninong at ninang nito bilang pangalawang magulang. Maria, pasensya na nga pala sa pinapakita kong pag-uugali dati. Sana ay mapatawad mo ko. Paumanhin ni Elizabeth. Okay lang yun, Elizabeth. Ang mahalaga ay nagbago ka na. Sagot ni Maria. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.